Welcome back mga ka-adventure sa ating YouTube channel at ngayon nga ay meron tayong nakita kaagad na isang danggit. Ayun! Gitik! Ayan mga ka-adventure, napakadelikado kaya naman meron tayong guwantes dito na ginagamit kung saan ay para mas safe ang ating pagkuha o paglagay dun sa tuhugan nitong mga ganitong klaseng isda. Danggit bahura kung tawagin ito mga ka-adventure, no? So napakadelikado dahil nga matinik pero masarap naman. Pangalawang tusok natin mga ka-adventure, ayun, hindi na natin agad na ispatan, sumuksok doon sa kabilang dulo ng bato. Ito mga ka-adventure, may naispatan tayong isang malaking porcupine fish or taghian kung tawagin dito sa lugar namin. Ito yung kapag pinana mo or tinusok mo ay lumulobo siya, so balloon fish kung tawagin. Ito yung klase ng isda mga ka-adventure na konting tusok mo lang ay talagang nagpa-pop siya or lumulobo. So sa pamamagitan ng hangin tsaka konting tubig, ayun, so nagiging ano siya, parang bulang pang volleyball. Ayan mga ka-adventure, nakadalawa na tayong balloon fish or porcupine fish kung tawagin. So kukuha tayo niyan kasi maganda yan at masarap yan kapag pangginataan. Ayan, may nakita kaagad tayong ano ba to? Yung kukurto naman kung tawagin dito sa lugar namin, or yung hermit crab na sa ilalim ng dagat. Maraming nagtatanong bakit nga ba nakakahinga yung mga ganitong klaseng umang or hermit crab sa ilalim ng dagat. Ito naman mga ka-adventure ay nakakain daw sabi nila, no. So try natin kunin at kung kakainin nila, so ewan ko lang kung safe pa rin ito or okay naman siguro, no mga ka-adventure, basta yung marunong lang talaga magluto at wag nating mamadaliin na sa pagluluto. Ayan, so kukunin natin ito, ilalagay din natin sa ating lagayan. Napakalaki niya mga ka-adventure, oh. Ayan, oh. So pulang-pula yung mga sipit niya. Siguro masarap to pang pang ginata or kahit i-steam lang. Shoutout sa mga mga ispiro diyan or mga mandadagat na talagang alam kung paano kainin itong ganitong klaseng hermit crab or umang kung tawagin. Ayan mga ka-adventure, nalagay na natin sa ating lagayan na net. At ayun, makikita nyo mga ka-adventure, kinakain niya yung yung porcupine fish or yung taghian, kinakagat ng hermit crab. Sige kung kaya mo yan. At dito naman mga ka-adventure, may nakita agad tayong isang octopus. Ayan, so sa gabi madali lang ma-identify itong mga ganitong klaseng organism mga ka-adventure, dahil itong octopus naman sa gabi kapag inilawan mo sa mga butas, kulay puti siya, no. So makikita mo kaagad yung kanyang mga galamay. At ayan, so kinukuha natin dito sa malaking bato. At kung makikita nyo mga ka-adventure, maraming mga lato. Ayan, no. So season ngayon ng lato. Ayan, so meron naman tayong dalang kalawit dito. Medyo nga lang pahirapan sa gabi kasi nga gabi medyo mahirap ng humanap nung parang balat. Meron kasi tayong ginagamit na isang klase ng sea cucumber na kapag nilagay natin sa butas ng octopus ay talagang manghihina siya. So sa gabi mahirap makahanap nun. At ayan na mga ka-adventure, naiangat na natin itong octopus. So hindi naman ito kalakihan, sakto lang, hindi naman ganun kalaki. Ayan, usually mga ka-adventure, mas madaling makahanap ng octopus or pugita sa gabi dahil nga nocturnal sila. So sa gabi talaga sila lumalabas dahil nga itong mga ganitong klaseng octopus ay talagang sa gabi sila gumagawa ng bahay. So sa gabi rin sila gumagala, sa gabi din sila naghahunt ng kanilang mga pagkain. At ayan, nailagay na natin sa ating tuhugan. Kanina pala mga ka-adventure ay may napana akong isang puset, so hindi ko na nakuhanan ng video, so mabilisan lang. So bago tayo makahuli nitong octopus, yun yung unang pana natin, yung puset. Ayun, nakikita nyo mga ka-adventure, meron tayong unang pana na puset. So meron ulit danggit, ayun, gitik ulit mga ka-adventure. Yung mga ganitong klaseng danggit sa gabi talagang nandito lang sa gilid ng malalaking bato. So madali lang naman ito panain dahil nga naka-stack lang sila or naka-static lang sila sa gabi. Ingat lang tayo mga ka-adventure sa pagkuha nito or sa pagpana nito dahil kapag natinikan nito ay siguradong sobrang sakit. At ito mga ka-adventure, may nakita tayong turutot. Ayan, so unang encounter natin sa turutot, ayun, gitik. Lapos siya, lapos. Medyo malakas to, medyo mapuwersa dahil nga ang ganitong klaseng isda ay puwersado dahil nga medyo mahaba, para siyang
para siyang tambilawan or yung needlefish. So masarap to mga ka-adventure, lalo na kapag paksiw or prinito lang. Bihira na ako makakita ng ganitong mga klaseng isda or turutot kung tawagin. Shoutout sa inyo mga ka-adventure sa lugar nyo kung anong klaseng isda ito or anong tawag sa ganitong klaseng isda. Dito sa amin kung tawagin nito ay turutot or bugdong. Kilala ito mga ka-adventure dahil sa mahabang kanyang katawan, kulay green, tapos mahaba yung kanyang nguso. So kumakain siya sa pamamagitan ng sinisip-sip niya or sinisip niya yung mga algae or yung mga lumot or mga mga iba't ibang klaseng isda na kanyang nahuhuli. Ayan mga ka-adventure, makikita nyo yung ating huli. So ayan, ganyan lang. So dahan-dahan lang tayo, no? Abante ulit, hanap ulit tayo mga ka-adventure. At ayan, may nakita tayong isda doon sa ilalim. Ayun, so snapper, no? Yellow snapper mga ka-adventure, ating pinatamaan. Ayan, so sapol, hindi ganun kalakihan pero okay na rin mga ka-adventure, pang pang ulam-ulam na rin natin. Ito na mga ganitong klaseng isda mga ka-adventure, talagang sa mga mababatong part. So kapag nailawan mo sila, sumusuksok talaga yan sila sa mga mga bato. So kailangan lang natin talagang ilawan para mahuli. At syempre masarap ito mga ka-adventure sa sinabawan. Ayun, hanap ulit tayo mga ka-adventure. So sana makarami tayo ngayong gabi. Hindi naman ganun kaliwanag yung buwan. At syempre medyo low tide. So ang advantage natin kapag low tide talaga mga ka-adventure, mas masarap mamana sa gabi pag mga ganitong klaseng season. Ayan, may nakita tayong balat mga ka-adventure. Pwede na to, 20 pesos. Ayun, so kunin na rin natin mga ka-adventure, no? Ayan, so ayan, may na-encounter ulit tayo mga ka-adventure. Isang turutot ulit. Nakahuli ka, gitik. Ay mga ka-adventure, no, walang kawala, isang target lang natin, talagang sa pool ka agad. So ibig sabihin hindi pa naman pala pasmado yung kamay natin. Madali lang ito makipag-engage sa mga ganitong klaseng isda. Kapag pinana mo, so dahil malakas ito pumersa, baliin mo lang yung katawan niya. So baliin mo lang, kapag nabali na yan, wala na yan. So hanap ulit tayo mga ka-adventure. So nakadalawang turutot na tayo, isang octopus, isang puset, tapos tatlong puffer fish na tatlong porcupine fish na ang nahuli natin. Hanap ulit tayo mga ka-adventure, no? Meron niyang mga kasama dito mga ka-adventure, kapag nakakita ka ng isang turutot, malamang may mga kasama yan. Kaya kapag ayun, meron ulit tayo nakita mga ka-adventure. Uy, topless. Ba, magaling na umilag to ngayon So pangalawang target natin mga ka-adventure, kailangang maisa na natin to. Ikot tayo. Medyo malakas na yung current. Nakikita nyo mga ka-adventure, nagkakaroon na ng current. Yung mga parang maliliit na ayun, hindi ulit tinamaan. So siguro naman sa pangatlong pagkakataon matatamaan na natin ito mga ka-adventure. Anong hula nyo? Gitik? Uy, gitik nga. Sabi ko sa inyo, gitik eh. So ang pagpana ko pa naman mga ka-adventure, hanggang 3 lang yan. So kapag lumagpas pa ng 3 at hindi mo pinatamaan or hindi natamaan, wala na. So nakatatlo na tayong turutot mga ka-adventure. Usually parang puna to eh. Kapag nakahuli ka ng isa, expected mo na marami pa tong mga kasama. So after ko pumana nito, maghahanap ulit ako, baka meron pa or may mas malalaki pa nitong mga ganitong klaseng turutot eh. Ayun mga ka-adventure, may nakita tayong maming. Isa sa pinakamasarap na isda itong maming na to. So hindi ko to ipagpapalit sa mga yung sa mga isdang klase ng ng parrot fish. So mas masarap siya sa parrot fish, lalo na kapag pinirito or dinaing. So ganito kalalaki mga ka-adventure, standard na kalaki. So kapag sobrang liit, hindi na natin hinuhuli. So basta lumagpas ng isang dangkal yan, hinuhuli na natin yan, para naman makaitlog rin sila or makadami din sila. Ayan mga ka-adventure, madali lang ito ma-identify sa gabi, kasi kapag nakasuksok yan, yung ulo tinatago nila, yung buntot lang nakalabas. So kaya kapag papanain natin, kailangan pasunod lang sa kaliskis nila, mapapana naman natin yan eh. So unlock natin isang maming. So siguro mga kulang-kulang mga 5 guhit to. Malaki na rin mga ka-adventure.
Pero ito mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng maming minsan lumalaki, may 1 kilohin. Nakapana na rin ako nito ng almost 1 kilo. At yan, hanap ulit tayo mga ka-adventure. Danggit bahura mga ka-adventure, ayan yun, dami palang danggit talaga dito sa area na to, sa spot na napaglangoy natin mga ka-adventure. So hindi pa rin ganun ka high tide, medyo pa low tide na yung yung dagat, tsaka hindi masyadong malabo ngayon. Mapapansin natin wala nang mga jellyfish sa gabi, dahil nga buwan na ng March. So kapag tag-init natutunaw sa init yung mga salabay kung tawagin, or mga jellyfish or dikya. Kaya mga ka-adventure, meron ulit. So tuhog ulit natin mga ka-adventure, ayan So ayan, sanay na tayo umuli ng ng ganyang klaseng isda. So ito naman ang masarap dito, dinadaing ko. So kapag nakakarami ako nito, minsan nakakahuli ako ng 20 peraso. Yan, dinadaing natin yan mga ka-adventure. Masarap kasi ito kapag dinaing sa Maynila or sa syudad. Napakamahal ng ng kilo nito. At ito naman mga ka-adventure, nakakuha ulit tayo or nakakita tayo ng makilangit. Or kung tawagin ay parang style, siya, kamag-anak siya ng parrot fish. Pero hindi siya parrot fish mga ka-adventure, siya, kung tawagin dito sa amin ay malindan or makilangit. Shoutout sa area nyo or sa lugar nyo mga ka-adventure kung anong tawag dito sa isda na to. So kulay green siya na may may mga pahabaan na kulay itim. Masarap to sa sa pinirito mga ka-adventure. Bihira lang ako makapana nito, napaka-rare lang. Na-tsempohan natin mga ka-adventure. Maganda yung kulay, pang aquarium. Kung minsan ito yung yung kumakagat sa sa mga kapag nangangawil ka sa pangpang. Yan madalas yung nahuhuli or sinasabit yung yung mga kawil. Hanap ulit tayo mga ka-adventure. Ayun, may nakita ulit tayo, danggit sa pool. Ay, maming. Yung isang klase ng trigger fish mga ka-adventure, yung kulay kulay yellow. Kulay yellow na na trigger fish. Ito naman ay napakadaling ma-identify mga ka-adventure dahil nga kulay yellow siya Masarap to, mataba. Ito masarap dito mga ka-adventure yung kapag iniihaw. Bihira lang din ako makahanap nito or makapana nitong ganitong klaseng trigger fish. Ayan mga ka-adventure, kulay yellow siya. Ito naman hindi na lumalaki, standard na talaga yung ganyang lahi niya. Kapag na medyo malaki na, masarap yan ibangi kahit basa ang bunot. Ayan mga ka-adventure, marami-rami na yung nahuli natin makikita nyo naman, may kasama pang umang or hermit crab. Ayan, may nakita ulit tayo mga ka-adventure, maming mga ka-adventure ayan, sa pool, may higit 1 dangkal ulit na maming mga ka-adventure Sa ibang lugar bawal daw itong maming mga ka-adventure pero dito sa amin hindi naman pinagbabawal, basta ang pagkuha mo lang ay yung mahigit 1 dangkal. Huwag ka lang papana nung maliliit. Kasi nga sabi nila endangered species na daw itong mga ganitong klaseng isda. Dito naman sa area namin, sa lugar namin, marami pa yung isda na ganito. Ayun mga ka-adventure, hanap ulit tayo. Isdang danggit ulit na bahura. Unlimited dito mga ka-adventure napakaraming isda sa spot na napuntahan natin. Sana makahuli tayo ng malaki-laking isda naman. So nagsasawa na ako kakatusok ng mga ganitong klaseng isda. Sa gabi usually mga ka-adventure, hindi ako masisiro sa ganitong klaseng isda, yung danggit. Dito naman mga ka-adventure, may nakita akong malaking yellow snapper, kaso hindi na natin na-capture yung pagkapana natin. Dito ko siya nakuha mga ka-adventure sa malaking silong ng apar or yung malaking corals na tong malapad. So may almost 1 kilo to or almost 1.2 kilos to mga ka-adventure, napakalaki. Halos mga 10 to 15 minutes ko rin tong kinuha sa ilalim dahil pagkapana ko mga ka-adventure, isinuksok niya yung yung aking aramble.
So akala ko di ko na makukuha pero napilit pa rin, nakuha pa rin natin mga ka-adventure. At ayan, syempre na-unlock natin itong napakalaking yellow snapper mga ka-adventure. Ayan oh. So buhay pa. Ang tama natin ay sa may bandang tiyan. Ayan. Masarap to bangi. Kahit basa ang bunot, pahingin natin mga ka-adventure. Ayun, so nakapag-unlock tayo mga ka-adventure ng napakalaking yellow snapper. At ayan, may nakita tayong malit na octopus. Ayun oh, sinundot natin. Kaso nga lang ayun, nakalusot. Ayun, nandun sa kabila. Silipin natin mga ka-adventure. Diyan pa kaya yon? Kung mukhang wala na mga ka-adventure, sayang. At ito naman, nakapag-unlock tayo ng ipingan kung tawagin dito sa amin. Or mungit. Parang mungit ito mga ka-adventure, no? Shout out sa mga mga ibang kasama natin na mandaragat, kung anong tawag sa inyo dito. Itong ganitong klaseng isda. Ayan mga ka-adventure, napakarami na nating huli. So maganda yung pahuli natin ngayon dahil blessing. Ayan. Napakabigat na hilahin mga ka-adventure kapag ganito. So dumagdag po yung bigat ng mga nahuli natin na taghian or porcupine fish. Dapat pala separate natin yung yung vlog natin ito mga ka-adventure. Kapag puro porcupine lang, yun lang hulihin natin. Ayan, so hanap ulit tayo mga ka-adventure. Ayan. Nako, nadaanan pa, sayang. Kasama kita sa ginataan. Pasensya ka na ngayon. Ayan, may nakahuli ulit or may nakita tayong isang porcupine fish mga ka-adventure. Sama na natin to para panggata. Madali lang to hulihin, no? So sundutin mo lang, sundutin hanggang sa magpa-pop siya ng hangin ng tubig. So kusa siyang lilitaw. Ayan mga ka-adventure, oh. Nakikita nyo. Tapos pagkatapos naman lumitaw, ay syempre ilalagay na natin sa ating daladalang net. Ayan, oh. At ayan mga ka-adventure, no, malapit na tayo gumilid. So yung ating huli ay hindi na not bad na mga ka-adventure. Marami-rami na rin tayong nahuli. So blessing tayo ngayong araw na to. At syempre ay medyo lumalakas na ang agos. Mabigat ng dala natin mga ka-adventure kasi mabigat itong taghian or porcupine fish. Ayan yung mga huli natin mga ka-adventure, oh. Halo-halo, may yellow snapper, may turotot, may maming, may octopus, may pusit. Ayan. So mga ka-adventure, nasa tabi na tayo. So pasalamat tayo ngayong araw na to dahil marami tayong blessing na natanggap. At ngayong umaga ay atin namang isa-isahin yung ating mga nahuling porcupine fish dahil nga lulutuin natin. So gagataan natin. Ito namang malaking hermit crab mga ka-adventure, nakakain naman daw pala to. So isasama na natin mamaya sa pagluto. So ayan. Isa, dalawa, tatlo tsaka paapat yung isa. Ayan mga ka-adventure, may mga bonus pa na seashell or sigay kung tawagin dito sa amin. So ang first step nito mga ka-adventure ay napakasimple lang naman kapag magluluto ka ng porcupine fish, no. So hugasan mo muna. Tapos after hugasan ay ating lalagain muna. So kapag nalaga na yan mga ka-adventure, mabilis na lang yan. Siguro hanggat hindi naiiga yung tubig, huwag muna nating kukunin. So ang technique kasi dito mga ka-adventure, kapag pinitas mo yung tinik tapos napipitas na siya at malambot na, ibig sabihin pwede na siya, okay na siya. Tapos medyo patuyuin natin yung tubig. So ang first step natin mga ka-adventure ay ayan. So lalagay lang natin dyan sa kawali, tapos lalagyan natin ng tubig, tapos pakukulanan natin mga ka-adventure. So mga ka-adventure, hanggang dito na lang ang ating ang ating video. So maraming salamat sa inyong walang sawang suporta dito sa aking YouTube channel. At syempre wag nyo naman kalimutang i-like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating videos na ina-upload. So ang upload natin mga ka-adventure is more on fishing lang muna ngayon. At ayan,
Tatlong piraso lang pala yung nahuli natin mga ka-adventure, no? Akala ko apat. Ay, yung paapat pala mga ka-adventure. Kagabi is binitawan ko kasi napakaliit. Yun yung huling kinuha ko na maliit. So, pinalaya natin. Ayan mga ka-adventure. So, prepare na natin yan. Tapos, pababayaan na lang natin kapag nilagay na natin sa kawali. So, pababayaan na lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa maluto. So ayan mga ka-adventure, nalagyan na natin ng tubig. So tatlo lang, so confirm ko tatlo lang yung ating lulutuin na porcupine fish tsaka isang hermit crab. Tsaka yung iba na ay seashell. At ayun mga ka-adventure, no. So kung tawagin dito sa amin ay rayab-rayab na, or kung tawagin ay lumilingas na. So hintayin na lang natin kumulo. Butunan, parang sa buto ng manok. Parang buto ng manok, no.